Ayan. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Narito po muli si Sis Malu upang tayo ay magnilay ng ating banal na ebanghelyo sa araw na ito. So pasensya na po kayo, medyo natagalan yung pag-upload uli natin ng bagong video po para sa pagnilay for some reason lang po. So, ngayon mga kapatid ay sisimulan natin ang ating gawain sa isang maikling panalangin. Ayan, so samahan niyo ako mga kapatid na tayo ay humingi ng patnubay ng ating patnubay na panalangin para sa ating gawain na ito. So, let's pray po mga kapatid. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Panginoon naming Diyos, papuri at pasasalamat po sa iyo. Dinadakila at niluluwalhati ka namin, aming Panginoong Diyos. Panginoon, isang mapagpalang araw po sa aming lahat, sa ating lahat, at salamat Panginoon sa lahat ng mga biyaya na pinagkakaloob mo po sa amin, higit lalo na po ang biyaya ng buhay. Panginoon, sa mga oras na ito ay hinihiling po namin na igawad mo po sa amin ang iyong banal na ang iyong banal na Espiritu upang kami ay gabayan at turuan sa lahat ng aming mga maririnig sa mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Nawa Panginoon ay patnubayan po kami at naway tumimo sa aming isip, sa aming puso, patungo sa aming mga gawa, ang lahat ng iyong mensahe na makapagpapabanal sa aming Panginoon. Ikaw nga po ang manguna sa amin at maging gabay namin ang iyong banal na ebanghelyo sa araw na ito at sa araw-araw ng aming buhay. Salamat Panginoon, patnubayan mo kami at ito po ang aming samadalangin sa iyong makapangyarihang anak na si Jesus, kasama ng Diyos Espiritu Santo at sa pamamagitan ng aming inang Birheng Maria na walang sawang namamagitan sa amin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Yan. Isang mapagpalang umaga po muli sa ating lahat. Isang mapagpalang araw po. At sisimulan po natin ang ating pagbasa ng mabuting balita ayon kay San Marcos, Kabanata 2, talata 18 hanggang 22. Papuri sa iyo, Panginoon. Nag-aayuno ang mga alagad ni Juan at ang mga Pariseo. Kaya may lumapit kay Jesus at nagtanong, may araw ng ayuno ang mga alagad ni Juan at ang mga alagad ng mga Pariseo. At wala ba namang pag-aayuno ang iyong mga alagad? Sinagot sila ni Jesus, pwede bang mag-ayuno ang mga abay sa kasalan kapag kasama pa nila ang nobyo? Darating ang panahon na kukunin sa kanila ang nobyo sa araw na iyon at sila ay mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng piraso ng bagong tela sa lumang damit. Kung gagawin mo ito at hihilahin ng tagpi ang damit, ang bago, ang luma at lalo pang lalaki ang punit, at hindi ka rin naman maglalagay ng bagong alak sa mga lumang sisidlan. Kung gagawin mo ito at puputukin ng alak ang mga sisidlan at masisira ang alak, pati na ang mga sisidlan sa bagong sisidlan ang bagong alak. Ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Salamat sa Diyos. Amen. So, ayan. So, ang pag-aayuno. Ayan. Ang pag-aayuno ay isang tanda ng pamimitagan natin sa Diyos na napakahalagang araw para sa mga Hudyo. Ito yung araw ng pagpapatawad sa pamamagitan ng pag-aayuno at
pagsisisi. So, sa Leviticus 23 verse 27, mababasa po natin yan. Ano nga po? Ito ay ang bunsod ng kanilang pag-asa na sa nalalapit na pagdating ng Mesiyas. So, ayan po. Yan po yung simbolo ng kanilang pag-aayuno. So, ang sabi po dito, sa pag-aayuno, inihahanda nila ang kanilang sarili para sabi nga para mapabilis yung pagdating ng Mesiyas na kanilang hinihintay. Ayan. So, until now, meron pa po ngayong mga messianic kung tawagin na iniintay nila yung pagdating ng Mesiyas. So, sa version po natin bilang isang mga Kristiyano, ito po ay pagsisiyam kung ating tawagin. Kapag tayo ay may niluluhog sa ating Panginoong Diyos, ito po ay pagsisiyam kung ating tawagin. Sabi nga nagsisiyam tayo. So, ayan. So, sa loob ng 9 na araw, tayo ay nagdarasal, lalo na po ng ating Holy Rosary, at doon ay ipinapaloob natin kung ano man yung mga kahilingan natin sa ating buhay para sa Panginoong Diyos. Ayan. So, ayan po yung version nila. Ito po yung Day of Atonement sa Yom Kippur. Ito po yung pag-aayuno na ginagawa ng mga kapatid nating Hudyo. So, ang sabi po dito ay pinunan nung mga Pariseyo ang Panginoong Hesukristo na wala bang pag-aayuno ang kanya daw mga alagad. So, sabing ganon. So, syempre, sinagot sila ng ating Panginoong Hesukristo na kinakailangan mag-ayuno ang mga abay kung ang nobyo ay, sabi nga dito, pwede bang mag-ayuno ang mga abay sa kasalan kapag kasama pa nila ang nobyo? Sabing ganon, darating ang panahon na kukunin sa kanila ang nobyo, sa araw na iyon sila mag-aayuno. So, medyo malalim po yun. So, sinundan po ito ng isang talinghaga. So, sa presensya ng ating Panginoong Hesukristo bilang nobyo. So, ayan. Dito, medyo talagang tinukoy niya kung sino nga ba yung nobyo na tinutukoy, o kung hindi man ito nakuha ng mga pumupuna sa kanya, maliwanag sa ating mga nabasa na ang nobyong tinutukoy ay ang ating Panginoong Hesukristo. So, ayan. Hindi kinakailangang mag-ayuno sapagkat ang Panginoong Hesukristo ay kapiling nila during that time, sa mga panahon na iyon. So, hindi nila kinakailangan mag-ayuno, hindi nila kinakailangan ihanda ang kanilang sarili para sa pag-aayuno at pagsisisi, sapagkat ang ating Panginoong Hesukristo ay kasama nila ang mabuting balita na taglay-taglay ng ating Panginoong Hesukristo para sa sangkatauhan, higit lalo ang kaligtasan ay dapat na ipagdiwang. Amen po. Kaya nga po dun sa ating katatapos lamang na Kapaskuhan, ito ay pinagdiriwang natin sapagkat ang Mesiyas, ang ating Panginoong Hesukristo na ipinanganak na magliligtas sa buong sandaigdigan, sa buong sangkatauhan, ay kinakailangan nating ipagdiwang. Hindi natin kailangang malungkot. Ayan, amen? Hindi natin kinakailangang malungkot. Ayan.
sapagkat larawan ng pag-ibig ng Diyos ang Panginoong Hesukristo upang tayo ay sakipin, upang tayo ay ihaahon sa lahat ng mga sala natin sa ating mga nagawa. So sa atin bilang isang Panginoon, ang ating Panginoong Hesukristo, bilang Diyos ang ng ating Panginoong Hesukristo, marapat lamang na tayo ay magdiwang sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, na ang daladala ay ang mabuting balita ng kaligtasan at ang tunay na pag-ibig ng Diyos. Ayan. So, tanungin po natin yung ating sarili, ano nga ba, sabi nga dito, ano nga ba ang bahagi sa buhay natin ng pag-aayuno? So, ayan. So, sinabi ko nga po kanina na kapag tayo ay may niluluhog sa ating Panginoong Diyos, sapagkat ang Panginoong Diyos ay nandun na sa langit, ngunit ang kanyang presensya ay nandito sa atin dahil tayo ay templo ng ating Panginoong Diyos. At ang kanyang banal na Espiritu na laging nasa sa atin at gumagabay sa atin, kinakailangan nating iluhog sa pamamagitan ng pagsisiyam na ginawa ng mga apostoles sa paghihintay nila doon sa ipinangako ng ating Panginoong Hesukristo na ang banal na Espiritu ay ipadadala ko sa inyo, nagagabay at magtuturo. Ayan. So kaya nga po tayo, 9 na araw natin na iniluluhog yung mga nais natin sa ating buhay, mga kahilingan natin para sa ating sabi nga pamimitagan sa ating Panginoong Hesukristo. So ayan mga kapatid, na dapat po ay maging bahagi natin ang lagi at tuwiran na pagdarasal sa ating buhay sa pagkakataon na ito, o sa mga ganitong pagkakataon, nakakausap natin ang ating Panginoong Diyos ng puso sa puso, at nawa maging prayerful po tayo. Nawa lahat ng ating mga naisin sa buhay, lahat ng ating mga gusto na mangyari sa ating buhay, hilingin natin sa ating sarili na tayo ay gabayan ng banal na Espiritu upang tulungan tayo at turuan sa lahat ng ating naisin. Ayan po, maraming salamat mga kapatid, at bukas pong muli para sa isa na namang pagninilay ng ating banal na Ebanghelyo. Ayan, so maraming salamat po, at ngayon po tayo ay magpe-pray para sa pagtatapos po ng ating banal na Ebanghelyo sa araw na ito, o gawain sa araw na ito. So, maraming salamat mga kapatid, at tayo po ay manalangin. At hilingin natin sa ating Panginoong Diyos ang lahat ng ating mga kahilingan. At pasalamatan natin ang ating Panginoong Diyos sa lahat ng mga magagandang nangyari sa ating buhay. So, let's pray po mga kapatid, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng mga pagkakataon, higit lalo na po sa mga oras na ito na kami ay nagnilay ng iyong banal na Ebanghelyo. Panginoon, tulungan mo po kami na ito ay tumimo sa aming isip, sa aming puso, patungo sa aming mga gawa. Panginoon, lubos po kami nagsusumamo sa iyo, tumadalangin para sa mga kapatid namin sa mga oras na ito ay nasa banig ng karamdaman at nagdaranas ng hirap sa kanilang mga nararamdaman. Higit lalo na, Panginoon, hinihiling namin at dinadalangin namin para sa ikaluluwalhati ng kaluluwa ni Erwin Jan Pasione, at para po sa mga
maagap na paggaling na humihingi ng panalangin ng awa, Panginoon. Sa mga oras na ito ay inihingi namin ng awa ang aming mga kapatid na meron pong mga karamdaman, Panginoon, katulad po ng ating kapatid na si Sis Margie Cuo, si Brother Christopher, si Sis Christina Patashni, si Sis Cruz Manikis, si Kokoy Cruz. Nawa, Panginoon, nagsusumamo kami at nagmamakaawa po na tulungan mo po at pagalingin sa kanilang mga nararamdaman ang aming mga kapatid na ito. Nawa, Panginoon, padaluyin mo sa bawat bahagi ng kanilang katawan ang lubos na kagalingan at kaginhawahan. At Panginoon, tinadalangin ko rin po yung mga kapatid namin sa mga oras na ito ay nawala pong makain. At tubayan mo, Panginoon, at bigyan mo po ng makakain ang kanilang hapagkainan. At lubos kong dinadalangin din, Panginoon, ang bawat pamilya. Papaghariin mo po ang pagmamahalan, pagbibigayan at pag-uunawaan. At nawa, Panginoon, padaluyin mo, gawin mo kaming instrumento ng iyong pag-ibig, ng iyong awa, ng iyong habag patungo sa aming kapwa. Nawa, Panginoon, ay matularan namin ang lahat ng mga iyong ginawang mabubuting gawa tungo sa aming kapwa. Panginoon, tulungan mo kami na patatagin ang aming mga sarili sa lahat ng hamon ng buhay. Nawa, Panginoon, ay ikaw lamang po ang aming sandalan, ikaw lamang po ang aming napagbuhugutan ng aming kalakasan, Panginoon. Kaya tulungan mo kami at naway laging iluko mo po sa amin ang iyong banal na espiritu upang mapaglabanan po namin ang lahat ng hamon ng buhay. Panginoon, ito po ang aking samot dalangin sa iyong makapangyarihang anak na si Jesus, kasama ng Diyos, Espiritu Santo, at sa aming Inang Birheng Maria na walang sawang namamagitan sa amin. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Salamat po at pagpalain nawa tayo ng ating Panginoong Diyos. Pasensya na po kayo uli. At yung aming kapaligiran ay kung may narinig kayong mga konting ingay ng sasakyan sapagkat nasa tabing daan po kami. So pasensya na po at isang mapagpalang araw po sa ating lahat.